Good morning, tara basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia, bilisan na natin at sobrang late na si Ralph magbasa. 01 December 2024, nandito na tayo sa aklat ng Juan chapter 19. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pari tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Kasi itong New Testament guys is puro sa kay Jesus nakapatungkol siya. Ewan ko lang sa kasi yung nababasa na natin mula Matthew is puro na kay Jesus talaga. So, tingnan lang natin kung hanggang sa Revelation is pare-pareho pa rin siya. Kasi hanggang pahayag yung natin ang ating babasahin. Juan chapter 19 verse 1, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Verse 2, ang mga kawal ay kumuha ng sangang matinik, ginawa itong korona at ipinutong kay Jesus. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay obe. At verse 3, bawat isa'y lumalapit sa kanya at patuyang bumabati, mabuhay ang hari ng mga Hudyo, at kanilang pinagsasampal si Jesus. Verse 4, lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan sa kanya. Verse 5, at inilabas nga si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay obe. Sinabi sa kanila ni Pilato, sige, pagmasdan ninyo siya. Verse 6, pagkakita sa kanya ng mga punong pari at ng mga bantay, sila'y nagsigawan, ipako siya sa cross, ipako sa cross. Sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya, bahala kayong magpako sa kanya dahil wala akong makitang kasalanan sa kanya. Verse 7, sumagot ang mga Hudyo, ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya ay nagpapanggap na anak ng Diyos. Verse 8, nang marinig niya ang sinabi nila, lalong natakot si Pilato. Verse 9, muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Verse 10, muling nagtanong si Pilato, ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa cross? Verse 11, sumagot si Jesus, magagawa mo lamang iyan sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan, kaya't mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito sa harapan mo. Verse 12, nang marinig ito ni Pilato, lalo pa niyang hinagad na palayain si Jesus, ngunit nagsigawan ang mga tao, kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ng emperador. Ang sinumang nagpapanggap na hari ay kalaban ng emperador. Verse 13, pagkarinig ni Pilato sa mga salitang ito, inilabas niya si Jesus at siya ay umupo sa hukuman sa dakong tinatawag na plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. So may natutunan na tayong salita guys ng Hebrews. Plataporma sa Tagalog is Gabata sa wikang Hebreo. Verse 14, araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-aalas 12 na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. Verse 15, sumigaw sila, patayin siya, patayin, ipako sa cross. Ipapako ko ba sa cross ang inyong hari? Tanong naman ni Pilato, sumagot ang mga punong hari, wala kaming hari kundi ang emperador. Verse 16, kaya't ibinigay sa kanila ni Pilato si Jesus upang siya maipako sa cross. Ipinako si Jesus sa cross. Kinuha nga nila si Jesus. Juan chapter 19 verse 17, inilabas siyang pasan ang kanyang cross papunta sa lugar ng kung tawagay lugar ng bungo, Golgotha sa wikang Hebrew. So dalawa na yung salitang natutunan natin guys. Isang Golgotha, yun yung lugar ng bungo, tapos yun namang plataforma is Gabata. Madaling tandaan Golgotha tsaka Gabata. Okay, verse 18, pagdating doon siya ipinako sa cross kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Verse 19, isinulat ni Pilato ang ganitong mga salita at ipinalagay sa cross, si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo.
Nagtataka lang ako guys, no? Bakit ang ginagamit nating common language is English? Dapat kung malaganap itong Bible, dapat Hebrews ang pinaka-common language natin. 'Di ba? Pero hindi, English talaga ang ang pinaka ginawang way of communication para maintindihan ng lahat. Pero kung ako masusunod, mas maganda siguro kung Hebrews kasi mas madali ng anahin yung Bible. Intindihin yung Bible kasi sa kanila galing eh. Okay, ulitin ko lang yung verse 18. Pagdating doon, siya ipinako sa cross kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Verse 19, isinulat ni Pilato ang ganitong mga salita at ipinalagay sa cross. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Verse 20, nasusulat ito sa mga wikang Hebrew, Latin at Grego. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit lamang sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Verse 21, kaya't ipinagpilitan ng mga punong pari kay Pilato, hindi sana ninyo isinulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Oh. Verse 22, ngunit sumagot si Pilato, ang naisulat ko'y naisulat ko na. Verse 23, nang si Jesus ay maipako na ng mga kawal, kinuha nila ang kanyang panlabas na kasuotan at pinaghati-hati sa apat. Kinuha rin nila ang kanyang mahabang panloob na kasuotan, ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Verse 24, kaya't nag-usap-usap ang mga kawal, huwag nating punitin ito, daanin na lamang natin sa palubunutan para malaman kung kanino ito mapupunta, sa gayon natupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking kasuotan at nagpalabunutan sila kung kanino mapupunta ang aking damit. Ganoon nga ang ginawa ng mga kawal. Verse 25, nakatayo sa tabi ng cross ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Verse 26, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, ina, ituring mo siyang sariling anak. So ibig sabihin ang pinakamamahal niyang alagad ay si Maria Magdalena. Kasi yun ang katabi ng nanay niya eh. Ang pagkaintindi ko guys ha. Kasi pinangalanan naman sa una eh. Okay, nandito na tayo sa aklat ng Juan chapter 19 verse 26. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, ina, ituring mo siyang sariling anak. At yung verse 27, at sinabi niya sa alagad, ituring mo siyang iyong ina. Mula noon sa bahay ng alagad na ito tumira ang ina ni Jesus. Ang pagkamatay ni Jesus, Juan chapter 19 verse 28, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya na uuhaw ako. Verse 29, may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila ito ang isang espongha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at idiniit sa kanyang bibig. Verse 30, nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya na ganap na, iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Sinaksak ng sibat ang tagiliran ni Jesus. Juan chapter 19 verse 31. Nooy araw ng paghahanda at araw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang ulitin ko. Verse 31, nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga. Dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga, kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali. Guys, pakisabayan nyo ako kasi nagkakamali na ako ng basa.
na ano na ako, na parang ang labo na talaga ng salamin ko. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti. Oh, grabe naman yun. Ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Verse 32, pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Verse 33, ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na ito, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Verse 34, subalit sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at agad dumaloy ang dugo at tubig. Verse 35, ang nakakita nito ang nagpahayag upang kayo'y maniwala. Totoo ang kanyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya. Verse 36, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan. Walang bababali isa man sa kanyang mga buto. Verse 37, at may bahagi pa rin ng kasulatan na nagsasabi, pagmamasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat. Ang paglilibing kay Jesus, 1 chapter 19 verse 38, pagkatapos nito si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus. Ngunit, palihim lamang dahil sa takot niya sa mga Hudyo. Pinahintulutan naman siya ni Pilato. Kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Verse 39, kasama rin niya si Nicodemo, ang taong nagsadya kay Jesus isang gabi. May dala siyang pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at aloy. Verse 40, kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa isang mamahaling tela ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Verse 41, malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Verse 42, 1 chapter 19 verse 42, dahil noon ay bisperas ng araw ng pamamahinga at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Bukas na itong chapter 20 guys, December 02, December 2024. Malapit na Pasko guys. Bye everyone, God bless.